Sumang-ayon ang European Union sa isang bagong pakete ng mga parusa laban sa Russia dahil sa digmaan nito sa Ukraine. Isa ito sa pinakamabibigat na pakete ng parusa na inaprubahan ng European Union hanggang ngayon. Bumagsak at mabilis na bumabagsak ang kita ng Russia mula sa langis. Sobrang nag-aalala si Putin dahil hindi lang ito tungkol sa Ukraine. Pati ang Europa ay nakikisali na rin. Parang hindi pa sapat ang lahat ng ito. Ang pinakabagong pag-atake ng mga Ukrainian ay 1 milya lang ang layo mula sa bahay ni Putin. Ang ataking ito ay hindi lamang tungkol sa pagsira ng isang Russian refinery. Ito ay pagpapadala ng mensahe kay Putin. Hindi siya ligtas kahit saan sa Russia. Ang pinakamasaklap sa lahat ay nagsisimula ng magtanong ang mga residente ng lungsod ng Sochi kung bakit sila ang tinatamaan dahil sa desisyon ng isang diktador ng Russia. Pakinggan mo mismo. Sigurado akong hindi natutuwa si Putin sa clip na to. Kita mo, nangyari ang pag-ataking ito sa isang lumang depo malapit sa paliparan ng Sochi, na malapit lang sa isa sa mga kilalang tirahan ni Vladimir Putin. Alam mo, napakaganda ng lungsod ng Sochi sa Russia, kaya maraming Ruso ang nagpupunta roon para magbakasyon. Isa itong paboritong destinasyon ng mga turista, kaya naman ginamit ito bilang propaganda noong nakaraang taong Brazil, Russia, India, China, South Africa Summit doon. May bahay si Putin sa lugar na iyon. Kaya maraming air defense ang inilipat mula sa mga frontline at iba pang lugar sa Russia papunta malapit sa mga bahay niya para maprotektahan ang mga ito. Sa kasamaang palad, hindi talaga gumagana ng maayos ang mga air defense gaya ng inaasahan. Sa video na ito, makikita ang mga Russian air defense system, ang S-300 at S-400 na pumupuksa ng mga drone. Pero sa kasamaang palad, hindi nila napatumba lahat. May ilang drone na tumama sa oil depot. Ang mga ganitong sitwasyon kung saan pumapalya ang Russian air defense ay isang bagay na nagpaparaning kay Putin. Panoorin mo mismo ang clip, pero bago yan, i-like at mag-subscribe ka muna sa button sa ibaba. Napakalaking tulong talaga ng inyong suporta para maabot ang mas marami pang tao gamit ang YouTube algorithm. Tara, panoorin na natin ang clip. Gumagalaw ba ang sasakyan na ito? Tumama ito sa oil depot, putik. Nakuha mo? Oh? Yun lang. Sa lugar ng Rosneft, heto na. Istasyon ng gas ng Rosneft sa Ring Road kung saan naroon ang kabayo. Nakuha na nila ito. Tumanggi akong umuwi nang sinabihan kami ng mga pulis dahil malapit kami sa tabing dagat. Meron kami mula sa tabing dagat, Regina. Tingnan mo, nasusunog. Sinasabi ko sa'yo, hindi malayo. Tavrocheskaya. Isa. Dito, kanina lang. Ngayon, syempre, ayon sa opisyal na ulat at pahayag ng mga Ruso, sinasabi nila na napabagsak nila lahat ng drone. Ipinaglalaban nila na 100% epektibo ang kanilang air defenses at walang drone na tumama o nakaapekto. Pero sa kasamaang palad, ibang kwento ang ipinapakita ng mga video clip mula mismo sa mga mamamayang Ruso. Kaya nagsisimula ng magtanong ang mga Ruso sa sarili nilang gobyerno. Dito sa clip na ito, makikita natin ang isang napakalaking sunog na hindi tugma sa opisyal na pahayag ng Russia na naitabla nila lahat ng drone.
Nagsisinungaling ang Russia tungkol sa mga ganitong pag-atake dahil may epekto ito sa kanila. Kung titingnan lang natin ang mga numero, kung titingnan natin ang mga stats, ang datos na inilalabas ng Russia tungkol sa kanilang export, makikita natin na ang export ng krudong langis at mga produktong petrolyo ay bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 5 taon. Ayon sa Russia, marami silang dahilan para sa ginawa nila. Ngunit wala sa mga iyon ang may kinalaman sa mga pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Russia, pinagtutuunan nila ng pansin ang lokal na supply sa kanilang bansa. Dahil dito, karamihan ng kanilang mga produkto ay nauubos na sa lokal na merkado at hindi na nila kailangang i-export. Sa katunayan, nais ng Russia na i-export ito para kumita ng dolyar, ngunit hindi ito posible. Kailangan pa rin nilang unahin ang pangangailangan domestiko. Nangangahulugan ito na naaapektuhan ang kanilang pagsisikap sa digmaan. Sa pagtingin sa kasaysayan, sa nakaraang 2 taon, anumang dinadala ng shadow fleet ng Russia ay eksakto ang ginagastos ni Putin sa frontline at kanyang militar. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil refinery ng Russia, mga lumang pasilidad ng Russia, at maging ang mga logistics ng Russia tulad ng railway hub at iba pa ay may mahalagang papel sa mga tagumpay ng Ukraine sa frontline. Iyan ang dahilan kung bakit malamang na magpapatuloy at lalakas pa ang mga pag-ataking ito habang pinatatagal ng Russia ang negosasyon para sa kapayapaan at inuurong ang usapan tungkol sa tigil putukan. Hindi lang Ukraine ang kumikilos laban sa kita ng langis ng Russia, sumali na rin ang European Union sa pamamagitan ng kanilang pinakabagong pakete. At gusto kong pag-usapan ito ng mas detalyado dahil sa pagkakataong ito, mayroon tayong panibagong price cap, pero mas epektibo ito kaysa sa nauna. Kung napanood ninyo ang mga video namin tungkol sa huling price cap, baka maalala ninyo na itinakda ito sa $60 kada bariles. Sinabi ito noong ang langis ay nagkakahalaga ng mga $75.80 kada bariles. Kaya maganda ang ideyang iyon dahil maraming bansa, kabilang na ang Estados Unidos, ang ayaw na mawala ang langis ng Russia sa merkado, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Ayaw ng mga mamimili sa Estados Unidos ng mataas na presyo ng langis, kahit ito ay makakapatigil ng isang digmaan. Maaaring di mo gusto ang sitwasyong iyon, pero iyan ang realidad ng mundo. Iyan ang dahilan ng $60 price cap sa langis. Pwede pa ring magbenta ng langis ang Russia, ngunit hindi sa malaking tubo, kaya hindi nila kayang pondohan ang matagal na digmaan. Yun ang layunin ng price cap. Medyo naging matagumpay ito, pero may 2 malaking butas. Una sa lahat, ano ang mangyayari kung ang aktual na presyo ng langis, ang presyo sa merkado, ay bumaba sa $60? Wala tayong inilagay sa sanctions package na tumutugon sa sitwasyong iyon. At hulaan mo, iyon mismo ang nangyari sa totoong buhay. Ang presyo ng langis ngayon ay madalas magbago-bago, kaya kahit itaas o ibaba lang natin ang price cap, maaaring mangyari ulit ang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Kung masyadong mataas ang ilalagay natin, wala itong magiging epekto sa kita ng Russia. Kung masyadong mababa ang ilalagay natin, mawawala ang insentibo ng Russia na mag-drill at maaaring magdulot ng mas malaking problema sa pandaigdigang merkado ng langis. Kapag nangyari iyon, tataas ang presyo na makakasama sa mga mamimili sa buong mundo. Dagdag pa rito, makikinabang ang Russia kapag huminto sila sa pag-drill dahil tataas ang presyo, at kapag naging kapaki-pakinabang na para sa kanila, magsisimula silang mag-drill muli. Kaya ang bagong pakete ay partikular na idinisenyo para maiwasan ang mga ganitong sitwasyon o para tugunan ang mga ganitong problema. Ayon sa bagong pakete ng parusa ng European Union, ang price cap ay hindi itinakda sa isang tiyak o partikular na halaga. Sa halip, ito ay itinakda sa 15% na mas mababa sa presyo sa merkado. Ang bagong price cap ay magiging 15% na mas mababa sa average na presyo sa merkado sa nakalipas na 10 araw. Sa ganitong sistema, ang price cap ay tumataas at bumababa kasabay ng presyo ng langis. Narito ang karagdagang impormasyon ukol dito. Ang puna sa dating version ng price cap ay nakakapagbenta pa rin ang Russia ng langis sa merkado at napupunduhan pa rin nila ang kanilang makinarya ng digmaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng langis na ito. Sa tingin mo ba ang floating price cap na ito, itong bagong mekanismo, ay magkakaroon talaga ng totoong epekto sa kakayahan ng Russia na pondohan ang kanilang digmaan? At mas kapani-paniwala ba talaga ang mekanismong ito o mas mahirap lang itong ipatupad?
Mas kapani-paniwala ito sa isang banda dahil imbes na may fixed cap na $60 sa panahon na mababa ang presyo ng langis, kung saan ang presyo ng brand oil, halimbawa, ay hindi naman nalalayo sa $60-65, limitado lang ang epekto nito sa kita ng Russia mula sa pagbebenta ng kanilang langis at gas. Pero sa ngayon, kung ilalagay mo ito sa mga 15% na mas nagpapalawak sa atin sa isang flexible na sliding scale ayon sa presyo, mas nagiging epektibo ito. Gayunpaman, ang ekonomiya ng Russia hindi naman talaga ibig kong sabihin para kay Fraser F. Bikia, hindi talaga layunin ng mga sanction na pigilan ang pagpasok ng mga barrel sa merkado. Hindi ito ang senaryo na gusto ng kanluran na makita dahil magdudulot ito ng pagtaas ng presyo. Pangunahing layunin nito ay bawasan ang kita ng pamahalaang Ruso na hanggang ngayon ay kumukuha ng halos 30% ng kanilang kita mula sa pagbebenta ng langis at gas. Nararamdaman na nila ang paghihigpit dahil sa unang 5 buwan ng taong ito, nakaranas sila ng 14% na pagbaba ng kita kumpara sa nakaraang taon. Ang price cap na ito ay magandang balita, ngunit hindi ito magiging lubos na epektibo maliban kung sasali ang Estados Unidos. Mula sa pananaw ng Estados Unidos, napakaganda ng sitwasyon para sa Ukraine, lalo na nitong mga nakaraang linggo dahil napagtanto ni Pangulong Trump, na si Putin lang talaga ang ayaw ng kapayapaan. Ilang araw lang ang nakararaan, nagkaroon tayo ng usapang kapayapaan sa pagitan ng Ukraine at Russia sa Turkey. At nangyari ito, katulad ng mga nakaraang usapang kapayapaan. Dumating ang Russia, tila sinasabing hindi sila magkokompromiso sa anuman. Tapos na ang negosasyon. Ang Ukraine naman sa isang banda ay naging sobrang bukas sa negosasyon. Sumang-ayon sila sa tigil putukan ng walang kondisyon. Ibig sabihin, titigil sila sa pag-atake sa Russia kung titigil din ang Russia sa pag-atake sa kanila. Pagkatapos, pag-uusapan natin ang itsura ng kapayapaan kapag naipatupad na ang tigil putukan. Ngunit ang Russia ay hindi pumapayag sa anumang ganyan. Palaging may mga hinihingi ang Russia bago pumayag sa tigil putukan. At laging simple lang ang mga ito. Tanggalin lahat ng mga parusa sa ekonomiya ng Russia at sumuko ang Ukraine. Hindi yan mga hinihingi para sa kapayapaan. Iyan ang mga hinihingi para sa pagsuko. Kaya pinapataas ng Estados Unidos ang presyo nila. Sabi ni Pangulong Trump na maaari pa tayong magpatupad ng karagdagang parusa sa China at India dahil sa pagbili nila ng langis mula Russia na tumutulong sa pagpopondo ng digmaan nito. Sinabi niya na maaari tayong magpatupad ng sekundaryang parusa sa kanila bago pa lumampas ang 50 araw na deadline. Sekundaryang parusa laban sa Russia. Mas malapit na ba kayo ngayon sa pagpapatupad ng sekundaryang parusa? Tinitingnan namin yan, autoritarian. Maaaring kailanganing magpataw ng karagdagang parusa. Dagdag pa rito, nakakuha tayo ng positibong pahayag mula kay Sekretaryo ng Pananalapi Scott Bessent na nakikipag-usap sa China tungkol sa trade deal. Sinabi niya na isa sa mga pangunahing punto ng negosasyon ay ang pagpapatigil ng China sa pagbili ng langis mula sa Russia at Iran na may parusa. Kung papayag ang China sa anumang uri ng konsesyon doon, malaking dagook ito sa ekonomiya ng Russia na hindi nila kayang tiisin, lalo na sa ngayon. Bukod dito, binibilis ng Estados Unidos ang tulong na ipinangako nila sa Ukraine. Batay sa ulat na lumabas ngayong araw, lahat ng palatandaan ay nagpapakita na ipagpapatuloy ng Estados Unidos ang suportang militar para sa Ukraine. Sa nakalipas na araw, inaprubahan ng Estados Unidos State Department ang 650 milyong halaga ng 4 na pakete ng tulong militar sa Ukraine. Positibong hakbang ito, $170 milyon ang ilalaan sa Hawk Phase 3 air defense systems. Kasama sa suporta nila ang mga truck, pyesa, pagkukumpuni at pagsasanay. Itinalaga ang 150 para sa Bradley Infantry Fighting Vehicles, pagkukumpuni at technical na suporta. Kamakailan, in-interview namin sa aming podcast si General Ben Hodges. Nagbahagi siya ng mga pananaw tungkol sa mga sandata na kailangan ng Ukraine, ang mga uri ng sandatang ibinibigay ng United States, at kung paano ito makakatulong sa frontline at depensa ng Ukraine. Pakinggan natin siya. Sa huli, isa lang akong YouTuber na nagbabasa ng balita para sa inyo. Si General Burton Hodges ay may tunay na karanasan sa makabagong digmaan. Nakapunta na siya sa Ukraine at nakipag-usap sa mga General Rune. Palagi akong interesado matuto mula sa kanya kaya pakinggan natin siya. Ilipat muna natin ang atensyon sa usapin ng mga armas na ipinapadala. Ito ang pinakamalaking 10 bilyon. Duda akong puro air defenses lang at mga ganoon, tama ba? Sa tingin mo ba nagbibigay tayo ng mga sandatang pandigma sa Ukraine? Dahil ang mga sandatang pananggol ay nangangahulugan lang na lalo pang hahaba ang digmaan.
Tingnan mo, ako mismo, hindi ko talaga nagustuhan ang pagkakaiba ng tinatawag na sandatang pandigma at sandatang pananggol. Hindi, palaging ginagamit yan. Hindi yung kritisismo sa tanong mo. Hindi, sigurado. Ipinaalala mo lang sa akin yon. Sa huli, kung makakarating ang mga armas sa Ukraine, wala akong pakialam kung anong tawag nila doon. Ukraine, naniniwala talaga ako sa konsepto na mas mabuting patayin ang mamamana kaysa subukang saluhin lahat ng palaso. Kaya ba yun ay nakakasakit? Kung aatakehin mo ng malalim sa loob ng Russia para tamaan ang pabrika na gumagawa ng Shahid drones o ang paliparan kung saan umaalis ang mga Russian bombers na nagpapalipad ng Hinzel missiles laban sa mga syudad ng Ukraine. Yun ba ay nakakasakit o depensibo dahil sinusubukan mong sirain ang kakayahan ng kalaban na atakihin ang iyong mga syudad? Kaya talagang, alam mo, epektibo yung tinatawag nating integrated air at missile defense ay isang sistema ng mga patong-patong na uri ng kakayahan na kayang pabagsakin kahit anong banta. Hindi dapat sayangin ang Patriot sa drone lamang. Itong anunsyo tungkol sa mga Patriot Interceptor, maganda yon pero wala ni isa sa mga yon ang gagamitin para pigilan ng mga drone. Kaya kailangan mo ng ibang kakayahan, kung kinetic man o non-kinetic o anumang makakatulong para mabawasan ang kakayahan ng kalaban na magpalipad ng mga drone laban sa mga lungsod ng Ukraine. Ang pinakamagandang paraan para pigilan ang pagilunsad ng mga ito ay sirain ang pabrika kung saan ginagawa ang mga ito. Ngayon, gumagawa na ang mga Ruso ng Shahid drones ngunit hindi nila nakukuha Sila. mula sa Iran ngayon. O tamaan ng mga lugar kung saan inilulunsad o pinapalipad ang lahat ng iba pa. Kaya hindi ko alam kung makakatulong bang sabihin na ito ay opensiba o ito ay depensiba, pero kung mas mapapadali nito para sa anumang gobyerno na magbigay ng tulong, sabihin na lang na ito ay para sa depensa, ayos lang, sige lang. Naniniwala ako na ang paraan para talunin ang dami na siyang pangunahing bentahe ng Rusya ay sa pamamagitan ng presisyon sa pagtira sa mga punong himpilan, lohistika at artilyeriya ng kalaban. Halimbawa, kaya ang mga long-range precision weapons tulad ng Scalp or Taurus o HIMARS ang JASM, alin man sa mga ito. ATACMS ang gagawin nila. HIMARS na nagpapalipad ng ATACMS. Pwede mong tamaan ng punong himpilan, pwede mong tamaan ng mga node ng lohistika. At dahil doon, nagiging napakahirap para sa mga Ruso na gamitin ang kanilang lakas. Yun ba ay opensibo o depensibo? Alam mo, para sa akin, ito ay depensibo dahil binabawasan mo ang kakayahan ng kalaban na umatake. Ang opensibo ay yung sumusuporta ka sa isang operasyon papasok ng Rusya, kagaya nung nakaraang taon, yung ginawa nila nung tag-init nang pumasok sila sa Kursk Oblast. Yun ay isang opensibong operation. Sa antas ng operasyon sa estratehiya, ito ay depensibo dahil sinusubukan mong guluhin ang kalaban para maagaw ang inisyatiba mula sa umaatake. At saka, pwede mo namang punahin ang mga tanong. Isa lang naman akong YouTuber. Kaya nga may mga eksperto tulad mo. Dahil ang mga manonood, alam mo na, hindi lang sagot mo ang mahalaga. Minsan nagtatanong ka ng mga bagay na hindi ko man lang maiisip. Palitan mo ang mga tanong para makakuha ng pinakamagandang impormasyon. Sinimulan ko na rin ang pagsasabi sa iyo na mag-umpisa ka ng sarili mong YouTube channel. Siguradong papanoorin iyon ng mga manonood. Panghuli, may maikling clip ako mula sa Kremlin Television, isang Russian media, na pinapanood ng mga Ruso, kaya maganda ring bantayan kung ano ang sinasabi nila sa mga mamamayang Ruso. Sinasabi pa rin ng Russia na nakikipaglaban sila sa digmaan laban sa kanluran at Estados Unidos. Kaya kailangan nilang ipagpatuloy ito. Ang totoo, hindi ito digmaan laban sa kanluran. Ipinaglalaban lang ng mga Ukrainian ang kanilang soberanya at kalayaan. Kung kasali si Rus, tapos na sana ang digmaan na ito. Walang dahilan para sila tumigil at hanggat di nila ginagawa, hindi sila titigil. Ang tanging makakapigil lang sa kanila ay isang nalalapit na banta, isang direktang panganib na hindi maiiwasan at lampas sa kaya nilang tanggapin. At sila, na matagal nang masyadong sensitibo, ay hindi na itinuturing na katanggap-tanggap ang kahit ano. Hindi lang drone ang inaatake kundi pati mga paliparan at infrastruktura natin, ngunit patuloy pa rin tayo sa pakikipaglaban. Nakasanayan na namin ito, alam namin itong kabayaran ng tagumpay.
Pero para sa kanila, kahit iyon ay magiging hindi matitiis na banta. At ang banta ng nuclear saan man ay talagang hindi katanggap-tanggap. Binanggit mo ang Stalin Strait. Isang kilalang Amerikanong general ang minsang nagsabi ng katulad nito. Kung aatakehin ng Estados Unidos ang Unyong Soviet gamit ang lahat ng lakas nuklear nito, magkakaroon pa rin ng sapat na kapangyarihan ang Unyong Soviet para gawing isang kipot sa pagitan ng dalawang malalaking karagatan ang Estados Unidos. Hindi ako naniniwala na mauuwi ito sa digmaang nuklear dahil masyado silang sensitibo para doon. Pero sa tingin ko, darating sa puntong kailangan nating gamitin ang banta na ito. Isang araw, magigising tayo sa kalagitnaan ng gabi tulad noong Pebrero 2022 at makakarinig ng ganito. O mga kaibigan, panahon na para aminin na hindi tayo nakikipagdigma sa Ukraine. Matagal na nating natalo ang Ukraine noon pang Marso. Kayo ang tunay naming kalaban. Tama, kayo ang nakikipagdigma sa amin. Hindi namin kayo inatake o ginulo. Pinoprotektahan lang namin ang aming mga tao sa Donbas. Yun lang. Pero dahil kayo ang nakikipagdigma sa amin at matagal na naming tinitiis ito, hindi na namin kayang tiisin pa. Kaya ngayon, inaamin namin na nakikipagdigma na kami sa inyo at sa katunayan, nagsisimula na kaming lumaban bilang tugon sa inyong digmaan laban sa amin na matagal nang nangyayari.